Hindi na ako nagulat doon. Alam niyo sa Pilipinas daw, money talks. Ay, oo naman. Noon pa man. Hello. Kumbaga, Vitaly, ay second the motion. Yun. Walang question. Totoo yan. Totoo yan. Hindi kami nahihiya sabihin niya. Noon pa yan. Bubukol po ito. Wala Diba? po na nanggaling sa At gobyerno saka, ni Piso. saka dito sa atin, dito sa amin, Vitaly, Magkano alam mo po naman, yan? nagsimula lang ho sila dati sa padaan-daan libo, naging milyon, bilyon, ngayon trilyon na. Oo. Ayan. Kamalasan lang namin mga Pilipino, Vitaly, dahil ang tawag namin sa kanila, honorable. Po ay nabigyan po ng mas malawak na kaalaman sa napaka-importanteng isyong iyon. Si Ma'am Dana Sandoval lang po ay atin lang istorbohin. Kasi itong si Chacha, panay ang tanong sa akin, nasa na ba si Atong Ang? Ako talaga nagtatanong Oo. sa'yo, sabi ko, tataasan na nga daw eh. Malay ko. Tsaka hindi sabi ni DILG Secretary Remulla, tataasan yung fine kung Anong yung fine? fine Yung tuloy, reward. yung reward Eto kung muna. hindi makita. Sige. Ma'am Dana, magandang umaga po. Good morning, Manong Sir DJ Tata. Good morning po, Ms. Pasensya na ha, Dana. kasi ito yung gustong unahin ni Chacha. Kung paano daw ho, sa report na nakalabas na ng bansa na naman, para baga si Alice Goo lang. Sige, go ahead, Cha. Yes po. Ma'am Dana, sige, pag-usapan lang po natin, kasi may mga bali-balita ngayon na it's either nasa Cambodia or Thailand na nga daw po, etong si Atong Ang. Ano po ba talaga ang balita dito? Sinasabi sa mga nakaraang reports ng Bureau of Immigration na wala siyang record na lumabas ng bansa. At sinasabi din na kung nakalabas man, ay backdoor na naman daw po ang dinaanan. Miss Dana? DJ Cha, sa records po ng BI, masasagot natin for all international ports of entry and exit na tinatauhan po ng BI, wala pong record na lumabas po itong si Mr. Atong Ang. What was the last record na meron si Mr. Atong Ang dyan po sa inyo? I don't have it right now lang po, pero parang 2024 na travel, papasok po ng bansa. Oo, galing po saan? Hindi ko lang po hawak ngayon, DJ Chacha, yung records ko, pero ipadala ko po as soon as I get it. Oo. Ma'am Dana, paano po ba yun? Medyo napupulaan na naman po itong ating gobyerno ngayon na parang bakit gano'n? Nakalabas na naman daw nga po itong isa sa mga suspect sa kaso po nito mga nawawalang sabungero. Parang yung issue din noon sa iba pang mga hinahanap natin. Hindi pa natin nakikita hanggang yung si Zaldico and here's Atong Ang. Yun po bang backdoor exit na sinasabi? Hindi po ba kailangan tutukan din yun para hindi na po sila makalabas pa ng bansa? It's frustrating for us din as well, DJ Chacha, kasi pag sinabing backdoor, iisipin or umalis via backdoor, iisipin it's immigration. Yes. But ito po ay binabantayan ng mga agencies po that are in charge doon sa area na yon, Coast Guard, local government unit, pati po yung local police. Kapag naman po meron silang nai-intercept doon, as in some cases, they inform us para po ma-check yung records. Pero DJ Chacha, i-share ko lang po, merong batch ng repatriates po recently from Laos pa iyon o Myanmar na puro backdoor din nagsialisan. Yun po yung kwento nila. Two areas, some left via Tawi-Tawi, some left via Palawan. So yun po yung kinikwento nila. Oo. Ma'am Dana, how many backdoor exits do we have here na talagang ngayon tinututukan na para hindi na po maulit yung mga ganitong insidente? Doon po sa pag-aaral ng Interagency Council Against Trafficking, may na-identify po sila na tatlo na tinatawag na irregular migration corridor. So yun po yung proper terminology na ginagamit po nila, irregular migration corridor. There is one in Palawan and then two po in Tawi-Tawi. Patawid po yan pare-parehas. Pwede pong malapit po na tawiran using a boat. Oo, yung pong binabanggit ninyo na yung dalawa nasa Palawan and then yung isa, Tawi-Tawi, kapag sa Palawan ang exit mo, saan diretso niyan? And if it's in Tawi-Tawi, saan din po ang punta nun? Parang ang ano po niyan, pare-parehas Malaysia po ang ending nila. But ang nakikita po natin ngayon, even for the trafficking victims,
once they enter Malaysia, yung mga nabi-victimize po ng scam hubs, they go to other countries as well. At ngayon po ba sa mga reports last week talagang confirmed na si Atong Ang ay wala na sa bansa at dumaan ng backdoor? Ang masasagot po natin, DJ Chacha, yung mga parts or mga areas po na binabantayan ng BI, wala po siyang departure record for us. Pero, ma'am, maari lang naman sigurong ganun po ang presumption, no? Backdoor. Pero, hindi naman din siguro imposible kung sumakay ng private jet yan sa Clark. Alam niyo ho yun? O kaya sumakay ng private jet dyan po sa La Union. Alam niyo ho yun, may mga ano ho naman tayo Clark is an international airport o kaya yung mga ilang pong mga paliparan natin na pwede pong maging daan para lumipad ang isang nagtatago. Pero Manong Ted, kapag private jet, siguro mas hindi secret ito pag private jet kasi it would require the approval of a lot of government agencies before makaalis po ang isang eroplano. Kasi syempre gagamit yan ng airspace, gagamit yan ng daan sa so hindi basta-basta makakalipad yan. Without the approval of government agencies, yung take-off pa lang yan sa lupa, may approval na po yan. So, it's not as secret or it's not as mahirap itago. Oo naman. Pero nga yun, maari kasing lantad yung flight, pero tago yung pasahero. Di ba nga nangyari yan one time itong mga hinahabol, I think sa Pogo issue yun, dyan mismo sa NAIA, naka-take off papunta po ng Dubai. Anyway, sige po. So sa ganun pong pagkakataon kasi dapat din may BI clearance, di ba? Yung sakay ng eroplano kung ang kanilang flight path palabas na po ng Philippine Archipelago, di ba? Yes po. Kailangan po ng BI clearance kapag may individual po. May tao na sakay yung isang aircraft. Okay. Sige po. So, ma'am, kapag po ba ganyan, ano ang papel ng immigration sa inyo pong mga samahan ng kapwa immigration? Kung meron pong, parang kay Alice Guo lang na insidente, meron ba kayong ugnayan yan kung sakali po na halimbawa lang kung naandun siya sa Thailand o tatawid ng Myanmar o pupunta ng Cambodia o saan man po na pwedeng tumawid po ng immigration to immigration? Technically, Manong Ted, hindi po ito under jurisdiction ng BI. Hindi po kagaya nung kay Alice Guo. Kasi si Alice Guo po ay tinuturing natin na foreign national. So meron siyang deportation case with the BI talagang she was up for arrest with the BI. Okay. Mr. Atong Ang po is a Filipino, so hindi po siya saklaw ng BI. Pero tayo po, ang role natin is to get intelligence information na ibinabato po natin sa Department of Justice na ginagamit po nila dun sa investigation. But we're working more on the behind the scenes for this one because technically nga po, it's not under our jurisdiction. Pero because of our relationships then with the other immigration agencies sa ibang bansa po, we are able to get some intelligence information that we are able to share with DOJ. Okay, sige po. Ma'am, ito lang pong diretsuhin ko na, itong si Vitaly, na-deport po ninyo, pero nagpa-interview siya sa ilang pong mga content creators at ang sinasabi nga niya, sa akin naman, di na bago yun yung sinasabi niya. Sa Pilipinas daw po, pera-pera lang. Sabi ko, mukhang di naman niya siguro bagong balita yan. Pero dito, tinutumbok niya mismo ay dyan sa immigration. Kaya daw siya nakakuha ng video magmula nang siya'y makulong hanggat siya makaalis nga ng Pilipinas. Ano po tugon doon ng Bureau? Yes, medyo masakit nga Manong Ted to hear this. Nung nagkaroon po ng investigation, yung management po under Commissioner Viado, dito po sa incidenteng ito, nakita po na he took the video sometime June or July kasi sabi niya mga 60 days na daw siyang nandoon sa facility. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video, nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cell phones inside the facility. And from that time up to
early this year po, meron ng mga inalis na mga tauhan ng WF, yung ating warden's facility doon, for lapses dun sa pagbabantay po dun sa pasilidad natin. Nung Biyernes din, Manong Ted, nagkaroon ulit ng mass raid for both facilities, and meron na namang mga cellphones, meron na naman pong mga gadgets na lumabas na tumambad po nung nagkaroon ng raid. Yun nga, para din kayo sa bilibid, mawalang galang lang po, ganun at ganoon pa nga rin. Kasi nga, may mga nakukorap. Ano bang, wala ba kayong CCTV dyan? Ano ba ang mga kaparaanan para hindi na nga, para matigil na ito, kumbaga, Ma'am Dana? Apo, meron naman, Manong Ted, pero ang difference po ng BIWF is it's a little bit more loose than the jails natin, kasi technically po hindi siya jail kasi holding facility po ito dahil ang punitive action ng BI for illegal aliens ay deportation and not pagkakakulong. So parang ito po ay temporary na pinaglalagakan, pinutuluyan ng mga up for deportation. Pero bawal pa nga rin talaga ang cellphones. Pinapayagan po sila na gumamit ng kanilang mga cellphones for around an hour every day noon para po kontakin ng kanilang family, yung kanilang counsel, or yung kanilang embassy. Mm-hmm. So, ayun po, Manong Ted, mukhang naabuso na naman itong pribilehiyong ito. So, isang kinokonsidera po ni Commissioner Viado is to make everything low-tech na lang. Total, inaabuso po ito. Alisin na lang po yung privileges for the cellphone use. Pero, syempre, kailangan pa rin yung karapatan nila na makagamit po ng contact, ways for contact ng kanilang pamilya. So, landline na lang po yung kinokonsidera po na magkaroon din ng parang video call booth doon sa isang open area para kita po ng lahat. Oh, sige. So dito sa particular na dayuhan na ito, no, itong si Vitaly na ito, ilan ang nasangkot dito sa sinasabi nga na suhulan para makagamit ng cellphone, at ano ang kanilang estado? Ilan sila? Ano ang kanilang rango? At ano ang estado? Sinibak sila pero hindi tanggal sa serbisyo, baka naman floating lang at maya-maya balik na naman. Ang initial pa lang natin, hindi direct dito, Manong Ted, but generally involved in pagpupuslit po or may lapses rather dun sa pagpupuslit ng gadget. Kasi ang nakita po na talagang may confirmation na nagpupuslit po ay yung katabi niya, yung kasama niya doon sa kanyang area. So mukhang yun po ang nagdadala ng kanyang mga gadgets na ginagamit niya. Ngayon po, 3 dun sa ating mga tauhan. There was one contractual agent na natanggal po sa serbisyo last year. There are 2 others, isa pong permanent employee and isang contractual din that were relieved naman from their posts. Okay. Contractual, tanggal ka agad. Tanggal po, Manong Ted. Hindi lang ito relieve, tanggal na ito. Yes, Manong Ted. Alright. Yung isang kawani ng BI, ano ang estado sa employment? Yung may 2 pa po, yung isa nirelease po doon sa pwesto, yung isa po permanent employee, nag-face po ng cases with the BI. So meron siya ngayong kaso na kinakaharap pero wala siyang assignment? Tinanggal na po siya doon sa frontline po natin. So hindi Kaya na po siya frontline. Oh, pero on duty pa rin siya. Baka naman nasa NAIA naman siya ngayon. Iyan po ay aalamin ko, Manong Ted, kung saan ang assignment niya, kung saan na po. Okay. O, sige. Itong si Chekhov, itong isa pang Russian vlogger na ito, asa siya ngayon? Ito po, nakapiit din po sa ating facility. Sa Taguig? Itong kakahuli lang po, no, Nikita? Oo. Yes po. Same facility po kung saan nandoon itong si Vitaly. Hiwalay po. 2 po kasing facility natin. Isang Taguig, isang Muntinlupa.
Okay. So kasi ito'y vlogger na naman. Baka naman nagba-vlog ito habang nakakulong na naman. Strict po. Ha? Strict po ang sinabi po ni Commissioner Viado sa warden na siguraduhin na hindi makahawak ng mobile gadgets yan at even yung other wards. Okay. So kailan po ano ang disposition dito ng immigration ngayon, ma'am? Yes, Manong Ted, mukhang maraming changes na kailangan gawin dyan po. Major changes na kailangan gawin dyan sa BIWF because maraming naaabuso na pribilehiyo and mukhang may mga nag-e-enjoy dun sa pag-abuso ng mga pribilehiyo na yon. So, definitely, there are people that are going to face consequences. Kakasuhan, kung kinakailangan kasuhan, kung makitang may mga lapses po. Yan din ang instruction talaga ni Commissioner. Okay, sige. So dito kay Chekhov, kailan ang kanyang deportation? Hindi naman to ikukulong na eh. Kasi wala naman siyang complainant, di ba? So far po, wala pa po. Inaantay lang natin kung meron, pero kung wala po, immediately na po yan i-deport. Okay, sige. So salamat po na marami, Ma'am Dana, sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming pong programa. Thank you, ma'am. Of course. Anytime po, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning. Salamat po na marami. Thank you. At pagiging bukas nga po sa aming tawag para po sa ating mga importanteng diskusyon sa isyong ito kasi nga yung isa pong bully at kung ano na pinaggagawa sa Pilipinas at nakulong dyan sa, sabi ko na, dapat sa City Jail ng Manila yan eh. Hindi pa rin nadala, no? Hindi pa rin siya nadala. After nung pagkaka-detain niya doon sa BI. na-detain siya dahil doon, meron kasi siyang criminal case din, oo. right? Yung kanyang, anong tawag doon? Yung nasa dulo ng dila ko, yung kanyang kaso eh. Yung, sa dulo ng dila ko. Kaya mo yan, hugutin natin. Naisip na? Sige, maya-maya maaalala natin yan. Pero yun nga po, itong sinasabi, tama yung sinasabi mo doon, Manong Ted. Unjust vexation. Oo, money talks daw dito, correct, di na bago yun. Hindi na ako nagulat doon. Alam niyo sa Pilipinas daw, money talks. Ay, oo naman. Noon pa man. Hello. Correct. Ay, oo naman. Aha. Kumbaga, Vitaly, ay second the motion. Yun. Walang question. Totoo yan. Totoo yan. Hindi kami nahihiya sabihin yan. Magkano ko yan? Pero di kami proud dyan. Pero hindi ko kami proud dyan. Correct. Pero ako ho, kumbaga, bata pa po tayo, hanggang ngayon po na senior na po tayo, noon pa yan. Bubukol po ito. Wala Hindi ba? po na nanggaling sa gobyerno ni Piso. Tsaka dito sa atin, dito sa amin na Vitaly, Magkano alam mo ko naman, nagsimula lang ho sila dati sa padaan-daan libo, naging milyon, bilyon, ngayon trilyon na. Ayan. Sobra na! At ang kamalasan lang namin mga Pilipino, Vitaly, dahil ang tawag namin sa kanila, honorable. Yun lang. O, di ba? Inalat-alat tayo. Kapag inalat-alat ka talaga. Masamit tuloy, aki. Pero ano kasi, yun lang, yung kumbaga, yung ano lang ho dito, yung bang nakulong ka na, nambuli ka, ang dami mong binastos, nang istorbo ka, pagkatapos nga, yung meron siyang mga video na nangyayari actual. Yun nga po yun. Lalo pa hong iniinsulto itong Immigration Bureau at ang pamahalaan ng Pilipinas. Sigurado. Alright, sige. Ito ho namang pangalan nito, itong bago, si Chekhov. Yung nag-video din for views na sinasabi magpapakalat siya ng HIV dito. Siya yun, di ba? Oo. Yung Russian vlogger. Yun nga. Pag ganyan kasi nga, wag dyan sa immigration detention facility niya ikukulong. Saan dapat muna? Doon nga sa Manila City Jail. Paano yung karapatan nila? Baka i-invoke nila yun. Yung alin? Yung kanilang karapatan. Yun naman detention facility ng temporary. Temporary. Wag na sa BI. Oo. Yung kanyang sinasabing ganyan, na mga pagkakalat ng ganyan, para pagka siya nagkalat ng dilim doon, baka siya kumalat. Correct.
Okay? Ito ho muna mga kapatid, kapag ho komportable yung ating